bayan, ako si Binibining Minetchunisio, ang inyong lingkod na maghahatid ng mga makatotohanang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa pambungad na balita, ating pag-usapan ang mga nagawang proyekto ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Para sa infrastruktura, naglabas ang ating Presidente ng programang Build Better More na naglalayong mapaganda at mapabuti ang mga kalsada, daungan at paliparan sa ating bansa. Kasama sa proyektong Build Better More ang pagpapaganda ng railway system at iba pang mga proyektong pangtransportasyon sa Pilipinas. Dako naman tayo sa mga inilabas na proyekto ng Presidente para sa edukasyon at medisina. Minabuti niyang mas mapaunlad ang mga paaralan at ospital sa ating bansa. Nagbigay siya ng malaking pondo para sa mga dagdag kagamitan sa iba't ibang paaralan at ospital sa ating bansa. Dako naman tayo sa mga oportunidad ng mga OFW. Alam naman natin na malaki ang naitulong ng mga OFW sa ating bansa. Dahil sa kanilang remittances, tumataas ang economic rate ng Pilipinas. Bilang tugon ng gobyerno, gumawa sila ng iba't ibang programa para sa mga OFW. Una rito ang legal assistance na kung saan susuportahan sila o ipaglalaban sila kapag sila ay sinasaktan at minamaltrato sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ikalwa ang medical assistance na kung saan bibigyan sila ng financial upang sila ay maipagamot kung sila ay may sakit o nasugatan sa kanilang trabaho. Hindi ang financial assistance na kung saan susuportahan ng gobyerno ang naibang pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas. Balita naman tungkol sa kalagayan ng ekonomiya sa bansa. Sa kagandahang palad, patuloy na umuunlad ang ekonomiya ng ating bansa, ngunit hindi maiiwasan na humarap ito sa iba't ibang krisis, kagaya ng mataas na inflation at pagtaas ng unemployment rate. Isa na rin dito ang iba't ibang epekto ng krisis ng pananalapi sa Pilipinas, ngunit patuloy na gumagawa ng proyekto ang gobyerno upang maiwasan ang ganitong mga krisis at mas mapaunlad at mapabuti pa ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ating namang pag-usapan ang kalagayan ng ating mga mamamayan sa bansa. Ang ating mga mamamayan ay patuloy na humaharap sa iba't ibang krisis. Isa na rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin kagaya ng tubig, pagkain, kuryente at iba pa. Ito ay isang malaking hamon sa kanila lalo na sa mga mamamayang walang trabaho. Ngunit ang gobyerno ay patuloy na humahanap ng paraan upang pababa ang inflation rate na siyang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin. Isa pang kinakaharap ng problema ng ating mga mamamayan ay ang patuloy na kriminalidad. Dito lamang, marami tayong nababalitaang patayan, holdapan at nakawan na siyang nagdudulot ng takot sa ating mga mamamayan. Kaya naman, patuloy na gumagawa ng paraan ang kapulisan upang mabawasan ang kriminalidad. Ngunit ito ay talagang hindi maiwasan. Patuloy na pag-unlad ng Pilipinas at namang bigyang pansin ang seguridad ng ating bansa. Ang gobyerno at ang pulisya ay patuloy na gumagawa ng paraan upang makapaglabas ng programa at batas na naglalayong protektahan ang ating bansa laban sa terorismo, kriminalidad at cybersecurity. Isa sa kinakaharap na hamon ng seguridad ng Pilipinas ay ang paglusob sa West Philippine Sea. Kaya naman mas lalong naghigpit ang batas upang mas maprotektahan ang ating bansa. Naglabas sila ng iba't ibang batas na naglalayong maprotektahan din ang West Philippine Sea.
ibahagi ang balita mula sa ibang bansa. Ang latest na balita mula rito ay ang malaking sunog na nagaganap sa Los Angeles, California. Ito ay malaking pinsala at nagdulot ng pagkabahala sa kaligtasan ng mga mamamayan dito. Ayon naman sa pulisya, maraming bahay ang natupok at maraming tawang nasugatan. Patuloy namang rumiresponde ang mga bumbero dito upang matugunan ang sunog. Ngunit ito ay inaasahang mahabang operasyon bago matugunan o masolusyonan ang krisis na ito. Iyan ang mga panibagong balita ngayong gabi mula sa iba't ibang panig ng ating mundo. Muli, ako si Binibining Monet Chunicio, ang inyong lingkod.